Dalawang kamay ang taas. Ba't isang kamay lang ang taas mo? Sabi niya, yung isa ko nakahawak dito, Father. Eh. Nakataas yung isang kamay, isa nakahawak sa wallet niya, baka raw mawala. Kaya hindi siya makadalawang kamay. Ayan, hindi naman dito. So again, welcome sa ating Advent Recollection. At yung kaninang ginawa natin ay, actually yun yung nangyayari lagi sa mga panahon na ito. Na nag-aagawan ng Advent at Christmas. Kasi alam natin, di ba, turo sa ating simbahan, Advent season pa lang, pero alam natin, doon, nung nasa Greenbelt at Landmark ako, Pasko na. Iba nga, November pa lang. Naalala ko ano sa Greenbelt, kahit sa chapel, gusto palagyan na ng Christmas decor. No? Wala pang Christ the King. No? Nakaraos din naman ako noon, mga panahon na yun, pero hirap na hirap ako noon kasi talagang wala akong magawa, no? Sasabihin, lagyan na natin, wala pang price na. Pero parang ganun yung ginawa din kanina, nag-aagawan yung Advent at Christmas. Dahil kadalasan ng Christmas, inaagawan niya yung Advent ng kanyang lugar at papel sa panahon at maging sa ating buhay. Kaya napakaganda na paalala sa atin na hindi pa Christmas, Advent pa lang. At huwag tayong mag-alala kahit Advent pa lang. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, hindi pa Christmas. Christmas! Pamamamasko! At kaya sabi mo sa kanya, kaya pagandaan mo yung pamasko mo. Ay, grabe! Baka sabihin, sorry, wala akong pamasko. Kaya sabi mo sa kanya, hindi pa naman Christmas. Huwag kang mag-alala. Pwede ka pang maghanda at mag-ipon para sa pamasko. Kaya sa umagang ito, ang ating Advent Recollection ay lalong paglalagom sa panahon na ito. Salamin na huli ako. Tumalabo na ang aking tumatanda na. Salitang na malalim. Pero bago yan, hindi na natin kailangan tumayo. Ito ay isang para ma-dispose lang din tayo sa ating pagninilay, pagtitipon. Alam natin ito ay isang tradisyonal na kanta tuwing Advent na tinatawag ang Panginoon na dumating. No? Tinuro sa atin, Advent means coming, the coming of Jesus. That is what Christmas is all about, the coming of Jesus. Kaya ito yung dasal ng mga unang Kristiyano, Maranatha, Maranatha, come Lord Jesus. Sa ating siguro lalo sa kanina, yung ating risen Lord, the risen Lord's flock, Catholic Charismatic Community. I'm sure in your prayer meetings sa ating diyan sa Maranatha, come Lord Jesus. Kaya bilang magsilbing pandagdag sa panalangin na ibinigay kanina ni Brother Dudes, ito yung ating dasal na ngayong umaga to lalo na dahil naniniwala ko may mensahe ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit sa akin, no, sa pagtayo ko dito sa harap ngayon sa inyo, naniniwala ko meron kayong na ipababatid din sa akin. Meron ding ipababatid sa akin ng Espiritu Santo na hindi kasama sa hinanda ko. Lalo na pag talagang dumaloy siya, dumaan siya at manahan sa atin, lalo na kapag tayo nananalangin at tumatawag sa Kanya. Kaya ang dasal awit na ito, O come Emmanuel. O, kung di ang iyong tuwinang pagdating sa aming buhay. Halina, Jesus. Halina. O come, Emmanuel. O come. Dwell in us. Para sa araw na ito, ang pinakatema ng ating pagninilay ay basahin nga natin ang title ng ating recollection. Advent, Darkness becomes the door of hope. Alam natin na pinagdiriwang natin ngayon ang Jubilee Year. Diba? I'm sure ang dami nyo nang na-attendan ng mga formation, recollection, talks dahil ito ay Jubilee Year of Hope. Ayan. At kung meron mang panahon sa simbahan na nangungusap tungkol sa pag-asa, ito'y lalo tigit ang panahon ng Adbyento. Ngunit, kaya nga nang pinakita ko kanina, nung naranasan natin na nag-aagawan ng Pasko at Adbyento, pag sinabi natin Pasko,
ang laging nasa isip at laging nakikita at naaalala natin ay liwanag. Kasi kaya nga may mga parol, Christmas lights, di ba? Kaya pag Pasko, makulay, maliwanag. Pero tandaan natin, kaya nga sabi ko nga, huwag natin kaligtaan ng Adbyento dahil bago sumilay ang liwanag, bago dumating ang liwanag, nandyan muna ang kadiliman. At mahalaga ang kadiliman. Dahil hindi magaganap ang liwanag kung hindi naganap din ang kadiliman. At yun nga ang purpose ng Advent. Ipakita sa atin na may biyaya. Ayan, marinig nyo na naman sabi ng biyaya ang grace. There is grace in darkness. There is grace in darkness. And as I mentioned in the theme, darkness can become the door of hope. Kaya ito yung ating pagninilayan ngayong umagang ito tungkol sa kadiliman. Upang sa ganun, pag nakita nyo ang mga liwanag, huwag nyo sabihin, ay, gusto ko lagi liwanag. Diba? Kaya ngayon, kaya gusto natin nakadecorate na agad. Kasi gusto natin nagmamadali tayo sa liwanag. Kaya nga, ang Advent is precisely a period of waiting. Kaya sabi ko nga, ang ganda, nandito tayo sa San Carlos Seminary. Dito kami, marami sa mga paring kakilala ninyo. No? Si Bishop Sok din, no? Dito sila. Dito kami nag-antay. Kanina nga, nung pumapasok kami, sabi ni Daddy, 10 taon akong nagdadala ng labada dito, no? Nagdadala dito lagi ng labada, no? Kasi nung una dapat naman kami talaga ang naglalaba. No? Nung unang mga buwan ko, ako naglalaba. Pero sinabi nila ng mami ko, kami na, kala ko naawa yata sa akin, no? Kasi nakita yata, nasusugat na yata yung kamay ko. Ako, bakit to kayo na nasisira lang yung damit, mas magastos ka? Kasi pag ako naglaba, mas nasisira agad yung garter, no? Kaya mas magastos, kaya kami na lang, huwag na ikaw. Kasi ikaw, miyan papalitan lahat, no? Pero yun, ito yung lugar kung saan dito rin nangyari yung mas marami ang kadiliman bago dumating ang liwanag. Kaya ito yung hamon sa atin ngayon, no? Kaya Advent is a season of longing, a season of waiting, a season of darkness. Not the darkness of despair, but the darkness of becoming. Advent begins not with bright lights, festive noise, or the triumphant declarations of Christmas. It begins in the dark. Nagsimula sa dilim. It begins in silence. It begins in that quiet, aching space between promise and fulfillment. Di ba? Nangako ang Diyos, ipadadala ko ang manunubos. Pero hindi ganun kabilis yun. Ang tagal nag-antay ng Israel para sa manunubos. Kalangan nila, hindi na darating. Alam niyo, hanggang ngayon, sa Israel, inaantay pa rin nila. Kasi para sa kanila, hindi naman si Jesus ang Mesiyas sa mga Hudyo. Kaya hanggang ngayon, inaantay pa rin nila. Kaya nga, hindi matapos-tapos ang gera doon. Dito na yung makapag-Holy Land Pilgrimage. No? Kasi nagkakagulo doon. Kasi nga, pinag-aawayan nila at inaasahan nila yung manunubos, yung Mesiyas ay papadala. Yun ang mamumuno. Kasi para sa kanila, ang manunubos, yun ang magiging bagong general, bagong hari na magpapalaya sa mga Palestino, sa Hamas. Inaantay pa nila hanggang ngayon. Pero tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo, dumating na si Jesus. Hindi nga yung inaasahan nila kasi pinako nga. Kaya nga di ba pinagtatawanan dati. Pinagtatawanan yung mga Diyos nyo, nakapako, talunan, pinatay. Maraming hindi makapaniwala na ganyan ang tunay na Diyos. Ang tunay na manunubos. Pero tayo mga Kristiyano, sana hindi kayo nakitawan nun. Hindi kayo nakipalakpak nun. Sana pag nilalait yung Panginoon natin, tayo, ay
Sayang lang yung Advent Recollection natin. Huwag na tayo mag-Advent Recollection. Kung pagkatapos ito pala, pag nililibak ang Panginoon natin, nagkikibit-balikat lang tayo. Okay lang. Joke lang naman. Hindi ho. Kaya nga pinapakita sa atin, kaya nga andyan ang krus. Kahit Pasko. Kasi yan. At sa krus na yan, dyan ang kadiliman ng buhay. Diba? Nagdilim, sabi? Nagdilim. Nung nalagutan ng hininga ang Panginoon. Nag-uumpisa ang lahat sa dilim. Advent is not the darkness of despair, but the darkness of becoming. For many of us, darkness carries a negative meaning. Di ba? Takot ka ba sa dilim? Nung bata tayo, natakot tayo sa dilim. Nung tumanda ka na, gusto mo na ang dilim. Yung mga lalaki, huwag nangingiti kayo ba? Pag sa dilim, no? Diba? Biro ko dati, no? Diba? Pag ang bata, no? Nangingin, no? Sabi ko, yung isang pagkakaiba ng bata at matanda, no? Yung bata, pag sinindi ang ilaw, natutuwa. Yay! Pag yung medyo matanda, pag sumindi ang ilaw, patay. Estado pala, no? Pero, it's not negative in the absolute sense. Because yes, darkness is where we feel uncertain, anxious, and restless. Darkness symbolizes the moments when life does not go according to our prayer, when plans fail, when grief enters, when we cannot see far ahead. Yun ang dilim. Kaya iba sa atin, ayaw ng kadiliman. Hindi lang yung physical na dilim, kundi maging ang kadiliman ng buhay. Kaya nga, di ba? Iba sa, ano yung, di ba, may tawag tayong mga Pilipino pag yung nagalit ka bigla at may nagawa kang hindi mo gusto at hindi tama. Ano yung sabi natin? Kaya nagdilim ang paningin ko. Nagdilim ang paningin ko. Diba? Kaya parang nabulag ka, kaya nasuntok mo eh. Nagdilim ang paningin ko eh. Kumuhin katabi mo, mukha bang nagdidilim. No? Miwas ka na, baka nagdidilim ang paningin niya, no? O mukhang gabi ng dilim. Gabi ng diliman, no? Di ba mayroong horror no? Gabi ng lagi. But darkness is where faith feels more like fumbling than flourishing. Yet, Scriptures remind us that darkness is not the enemy of God. I repeat, darkness is not the enemy of God. In fact, pagdating ng mga simbang gabi lalo na, marinig natin yan. Yung propesya kay Isaías, the people who walk in darkness have seen a great light. Narinig natin yan sa Adbyento sa Misa simbang gabi. Ang sambayan ng naglakbay sa dilim, ang siyang nakakita ng liwanag. So, sino makakita ng liwanag? Yung naglakbay sa dilim. Yung ayaw sa dilim, hindi makakita ng liwanag. Yung umiiwas sa dilim, hindi masasaksihan ang kagandahan ng liwanag. Kaya dapat huwag matakot sa kadiliman. Sa kadilimang nangyayari sa ating buhay. Bakit? Because darkness is not always the absence of God. Often, it is the hidden workshop of God. It is the womb where God does His best work. It is the holy womb. Di ba? Parang yung sa sinapupunan, madilim. Kaya nga, di ba, pag bagong luwal, hirap na hirap yung bago. Kaya siya napapaiyak dahil sa liwanag. Hindi siya na unang tunghay ng liwanag, pero 9 na buwan, nandun siya sa kadiliman. Kaya ang kadiliman ay hindi kaaway, hindi kawalan ng Diyos. Baka ngayon, nag-umattend ka nga ng Advent Recollection, pero siguro nga napilitan ka kasi hindi mo talaga feel dahil parang pakiramdam mo, medyo madilim ang buhay mo ngayon. Medyo may malabo sa pamilya mo ngayon, may malabo sa karir mo ngayon, sa personal mong buhay ngayon. Kaya ka pinagpunta rito ngayon ng Panginoon para pakita sa iyo na yung kadiliman siguro na pinagdadaanan mo ngayon, meron akong pakay para dyan.
It is my workshop. It is like a womb that will give birth to grace. Pregnant with grace. It is the Holy Womb. Kaya, di ba? Before the angels sang, there were centuries of waiting. Before the stars shone, there was a long, cold night. Remember that. Bago nagliwanag ang tala, malamig at habang gabi. Before the world became flesh, a young woman sat in the mysterious darkness of faith. Before she was able to say, "Let it be done to me according to your word." Our lives mirror this rhythm. There are seasons when we do not see God's plan, only the shadows. Times where prayer feels unanswered and hope seems fragile. Yet Advent insists God is already there. Hidden, subtle, gentle. God is working even when we cannot yet name the grace. God is working even when we cannot yet name the grace. Hindi mo pa mapangalanan ng biyayang yan, pero may ginagawa na ang Diyos. So, this recollection invites us to enter that mystery. Kaya nga may natag tayo, leap of faith. Leap in the dark. Hindi natin nakikita, pero doon pala tayo tinatawag ng Diyos. So, stop running away from the dark places of your life. Stop fearing the silence. Stop thinking that God only works in bright and comfortable moments. You could also say everything is grace in moments of darkness. Kaya yung mga ibang nangihiram sa akin na, ay, everything is grace, feeling great, feeling blessed. Be careful. Do you really understand what everything is grace means? It's not only during high moments of life that you could say everything is grace. Even in low moments, can you still say everything is grace? This is grace. Yung sakit ko, grace to. Itong problema namin mag-asawa ngayon, may biyaya to. Itong ngayong baon ako, bagsak ako, may biyaya dito ang Diyos. Kaya nga sabi natin, everything is grace to those, all depends on faith. Ang lahat ay biyaya sa may pananampalataya. Advent assures us that darkness is the very place where God's promise begins to shape. Today, we will journey through that sacred space. Our questions, our waiting, our longing, our wounds. To discover the light that grows slowly, quietly, and faithfully within. Hope is the certainty that even in darkness, God is already moving. Hope is the certainty that even in darkness, God is already moving. Hope is the strength to believe that dawn is already rising even when the sky is still black. This Advent, let us dare to look at our darkness not with fear, but with expectant faith, with ardent hope. Because when we call darkness, what we call darkness, God calls the beginning of a miracle. Advent is not a season that pretends everything is bright. No. It is a time when God chooses to meet us precisely in the dark. The dark of history, fear, and longing. Diba? Kaya ako rin napili ito dahil aminin natin, kahit ang bayan natin ngayon, pakiramdam natin na sa dilim. Hindi na natin alam kung sino paniniwalaan natin. Hindi natin alam kung sino talaga ang totoo. Sino talaga ang tapat, malinis, o meron bang malinis pa ba? Hindi natin alam. May pagpipilian pa ba tayo? Parang nasa dilim na tayo, aminin natin. Kaya hating-hati na tayo.
Sa dilim, kaya parang iba, may saysay pa ba? May saysay pa bang mag-prayer rally, magdasal, magtipon? Nakailang orancho imperata na tayo. Kaya iba, mag-eleksyon. Buboto pa ba ako? Wala namang nangyayari. Daming pangakong napapako, nasa dilim. Lahat. Ang daming kadiliman nangyayari ngayon. Sa puso natin, sa tahanan natin, kahit nga sa parokya natin, sa bayan natin. Pero, ngayong pagtitipon to para siya sabi sa atin ng Panginoon, hindi dahil may dilim, suko na tayo. Hindi dahil may dilim, wala na tayo. Dahil sa dilim na yan, dyan pinapagana ng Diyos ang kanyang lakas upang magbunga ng biyaya.